Kapagka naman, mapakita ko lang ito, no? Pagka naman, etong tao na ito, mga bossing, ang sinabing ikukulong, ay, okay yung mga yan. Kasi yun naman talaga ang totoo, mga kababayan. Yun naman po talaga ang totoo na ano, yung mga yan, kasasabi po ng kasasabi, wala pang big fish na mga nakukulong. Ano tawag mo kay Bong Revilla na nakakulong ngayon, nakapiit ngayon, no? Na mas may yagballs kaysa kay Bato de la Rosa. Ano ang tawag mo doon sa Diskaya? Ano ang tawag mo doon sa ibang mga engineer na nakapiit ngayon? No? Hindi ba big fish yung mga yon? Sila Alcantara, sila Bryce Hernandez, di ba? Yung mga nagsosoli ng mga pera, ano tawag mo doon? Hindi big fish yon? Hindi. Kasi ang gusto po nilang big fish, mga kababayan, wala pong iba, kundi si Martin Romualdez. At ito pong si Presidente Marcos. Ang problema nila, mga kababayan, sabi ng Blue Ribbon, Blue Ribbon won't recommend preliminary probe versus Romualdez. Paano ba naman kasi? Maglalabas kayo, magpapakita kayo ng tao, magpapadalo kayo ng tao. Tapos wala naman palang wala yung yagballs para patunayan. Walang yagballs para tindigan yung kanyang mga sinasabi. Si Gutesa. O, di ba? Paano nga naman kakasuhan at paano nga naman tutuluyan itong sa Martin Romualdez kung yung kaisa-isa na nagsasabi na si Martin Romualdez ay may kalokohang ginagawa, hindi naman po lumalantad at hindi nagpapakita. Paano nga naman yun, mga kababayan? Di ba? Paano isasabihin ng Senate Blue Ribbon Committee, kasuhan na natin si Romualdez. Kasi ito yung sinabi ng mga ebidensya. Ito, dito tayo dinala ng mga ebidensya. Paano? Kung wala. Di ba? Anak ng tinapa naman yan. Lagi na lang po ba tayong ganyan? Di ba? Ano sabi dito? Mga bossing. No? Ano sabi dito? In the case of Speaker Romualdez, he is not being recommended for preliminary investigation because there is no validation or corroboration in the case of the others. Paano yun, mga boss? No? Kaya yung mga DDS paulit-ulit lang po, mga kababayan, na wala namang big fish na napakukulong Kasi po hindi yung taong gusto nila ang makulong o hindi po totoo naman yan ang gusto nila Kaso kulang ebidensya. Isa-isahin mo nga yung mga DDS na yan Boss, sabi ka nang sabi, Martin Romualdez ka na Martin Romualdez. Sige nga, ilatag mo, ipakita mo lang naman sa amin yung ebidensya kung ano ang makakapagpatunay diyan sa sinasabi mo. Kaso wala naman nung maipakita. Di ba, Dayan Asuncion at Adela Brazos? Walang corroborative evidence. Sabi pa dito, in the case, nabasa ko na yan. The recommendation is to pursue the evidence. Yan. Hinihikayat, hinihimok, tinutulak kayo na magpakita kayo ng mga ebidensya para naman, makasuhan na si Martin Romualdez. Kung puro sasabihin nyo lang, magnanakaw, puro nakaw, walang katutunguhan yan. Di ba? Sa bawat mga kasong ganyan, kinakailangan ng mga ebidensya. Dehins, pwede yung boka ng boka. Pagka boka lang, magnanakaw si Romualdez, kunyari, vlogger ka. Sasabihin mo, magnanakaw si Romualdez, tapos wala ka namang ipinapakita na ebidensya. Walang tumitindig o suporta doon sa sinasabi mo. Ano tawag sa iyo? DDS vlogger yan. Dahil ganyan ang estilo, galawan at gawain ng mga DDS vlogger. Diba? Yung puro, ito, magnanakaw. Basta ganito, basta magnanakaw. Okay na yun. Tingin ko naman hindi naman kayo lahat maniniwala agad-agad kung hindi kayo papakitaan ng ebidensya. Dahil hindi naman kayo DDS, di ba? Tuloy ko The recommendation is to pursue the evidence gathered toward a possible preliminary investigation, but we're nowhere yet. No? So it's more on fact-finding or case build-up,
no? Nandun pa lang. Naghahanap ng katotohanan. I-build up muna para may mangyari. Kaya nga ang sabi, ano sabi nung ICI dati? Kapag ka si Romualdez, siguro mga 6 hanggang 9 na buwan pa bago makasuhan. Bakit? Putak na yan. Yung nag-iisang nagsasabi na may kalokohan si Romualdez, ayun, hindi pa nagpakita. Nagtago pa. Nagtago o itinatago nung mga humimok o nung mga nagsabi na lumabas ka, kami bahala sa iyo. Tapos ayan, mahaharap sa kaso ng perjury dahil yung mga pinanumpaan niya puro kasinungaling, yari pa. Di ba? Mga DDS, no? Mga DDS, lahat ng nagsasabi na itong si Romualdez ay dawit, mastermind. Ang gawin nyo, humanap kayo ng ebidensya. Huwag yung puro vlog. Sali, si Romualdez yan. Pakitaan nyo yung tao, yung mga manonood ninyo ng ebidensya. Di ba? Noong galang ho yun, mga kababayan. Eto nga, tingnan nyo. February 12. Ngayon lang ho yan. Blue Ribbon won't recommend preliminary probe versus Romualdez. Sabi ni Adela Brasos, mga DDS, mga obob. No? Ganyan, hanapin nyo sa vlogger. Boss, mga pare, nasa ebidensya, no? Ay, binablog mo, itinatopic mo, hindi mo man lang kami mapakitaan ng ebidensya. Di ba? Kapag ka ganon, style DDS ho yun. Okay? Mga DDS ho yung mga ganon. Okay. Ngayon, no, mga kababayan, eto na ang umiinit, no? Eto na ang painit ng painit ho, mga bossing, no? Ay ano ba? Yung mga senador natin versus China ho, mga kababayan. Yung sagutan po mismo. Ito, Respeto. Mungkahi na ito yung sagutan ng mga senador at ng China ho. hindi pa natatapos ang palitan ng salita ng Chinese Embassy at Senado. Ang Chinese Ambassador kinwestiyon kung sino ba talaga ang bastos at hindi marunong rumespeto. Mungkahi ng ilang senador palitan Umiiyak yung Chinese Ambassador. Bakit? Dahil doon sa caricature na ipinost nitong si Jay Tariela, kaya nag-iiyakan sila. Grabe naman, sobra naman, mas higit naman ang kabastusan ng China kaysa po dyan sa ginawa lang na caricature ni Jay Tariela. Di ba? Dyan nga sa inyo presidente din namin binababoy din nyo lang ang Chinese Ambassador sa Pilipinas. May unang balita, si Mac Gonzales. Matapos ang palitan ng maaanghang na salita ng mga opisyal ng Chinese